Good morning. 12. No, it's good high noon. Yeah, 12, 11 September 24, 2024. How are you? Papa Bot here. I just want to tell you that we will continue, and I will continue the God casting, broadcasting about God, not only podcast. See, Papa Bot is only reminding us to get close to God. Yeah. Thank you for this day. Oh Lord God, thank you. We are still alive. And still our plan is to serve you, worship you, and share this very important part of life, having God, peaceful God, not bad God. Ang dami kasing mga tumatawag sa God. Ang dami din namang takot pumunta sa hell, as they usually said, hellfire. I don't know. Do we have to? Are we going to have that term race to heaven or race to hell? Nagkakagulo tayo eh. Nagkagulo ang mundo. Kaya itong godly message ni Papa Bot, hindi ito biro-biro. Ngayon, papunta tayo sa ating duty na maghatid. Ito na, sandali. Ano yan? Wala? Yabi-yabi mo ako, boss. Ha? Di ba na ako? Sino alin? Siyanhan ko rin. Ako na ba ako? Kuha lang. Walang baka mayagat. Isiod mo eh. Suda lang. Lakas na to. Pwede. Wala ka na kapangagat siguro kay... Naman. Hindi ka rin na inyo? Higid. Kaya lang kasi mo. Tama sila. Oo. Na cut short ang ating message. Yeah. Dahil mayroong aso, tuta. Pikinis, ano ba yung tawag niyan? Yung maliit na aso na pet ng mga tao. Yeah, patuloy ang Godcast natin. Godcasting. Hindi ko man ito hintuan kahit hindi ako marunong mag-edit. Hindi ako marunong mag-edit ng video. Sa akin lang makapag broadcast lang. Kahit pangit ang aking pag-upload. Why pa na butong ano? Why? Tawagan mo na lang, idulong ko din ka. Tawagan mo para hindi sila magtalang-talang.
Pwede tao. Pwede tao. Tawagan mo gid. Appointment. Yeah. Yan ang mga nangyayari ngayon sa mundo. Kaya patuloy si Papa Bot mag-podcast or mag-godcast proclaiming that there's a good God. Hindi ako maniwala kasi sa bad God eh. Yung sinasabi ko na bad God, yung God na nagtotolerate ng kahambugan, kayabangan, na kapag pumatay ka, punta ka ng langit. Mayabang na God yan. Gawa-gawa lang ng mga tao yan, hindi yan godly. Kung basahin mo nga kahit nasa Old Testament, ang ganda-ganda ng pagkasulat about God eh. Talagang kailangan Holy Spirit ang katumbas eh. Huwag yung evil spirit. Kaya ngayon pa lang ayusin na natin yung mundo habang may panahon pa. Huwag nating antayin na wala na tayo. Be sure na emergency na to eh. Kawawa kasi yung generation na sunod sa atin. Ang sunod sa atin generation. Hintuan na yung 1,000 years na paniwala kasi nung nandito pa si Lolo Hadmoha, peace be upon him, wala man niyang sinusulat ng ganyan after 1,000 years pa na nung pinaka final 19 ano ba yun, 1800 lang na lumabas yung na may Islam pala, mayroon ng pangalan ng Muhammad. 1800 lang yun. So barely 200 years lang, 1,000 years pa lang. Hindi siya maganda tingnan, na inulit yung Holy Bible. Nakasulat na sa Holy Bible eh. Tapos palitan. 'Di ba? Pinalitan. Kunwari huli din sila. Huwag natin hintayin na huli ng lahat. Walang disipulo. Si Jesus Christ, ilang years lang, mabibilang lang sa daliri, nakasulat na ang account niya dahil sa mga disciples na nakapaligid sa kanya. Si Lolo Hadmoha wala. Dinampot-dampot lang kung saan mga write-ups ng mga scholars, ng mga kunwari. Ano lang, pinatindi lang holiness. Pinatindi lang, kala mo kung sino makalangit. Sa Old Testament pa lang sinabi doon na pag ayaw mong maniwala sa Holy Spirit, lalong-lalo na sa New Testament, pag away from Jesus Christ ka na, Antichrist ka, satanic yun. Gawa ni Satan yun, di ba? Anong gusto mo? Pumili ka kung si Satanas sa'yo. You have all the choice. Moabot siya?
Mabot siya? Unya? Ano oras? Wala. Abi ko lang pa Manila. Okay. Yun, the choice is yours. No, pabalik-balik lang to podcast natin. Pag-explain na mayroon Panginoon. Oo. We are running out of time. Yan, hindi yan biro. Sayang ng ating mga simulain yung mga seed na nakalaan para sa peace. Ulit, try mo lang open yung mga sinusulat sa Holy Bible. Ang ganda. Walang terrorism dyan, walang hate, walang shortcut. Oo. Kasi naniwala kayo na sa fake prophet at sinusundan nyo na siya na talaga ang pinaka last and final messenger. Wala yan. Sinungaling yan. Kalahin mo. Mag-prepare ka ng gira, yung mga Houthis, mga Hezbollah, mga Hamas. Dahil pinaka idol nila, important karakter nila si Luluhan Moha daw. Hindi nga yan nakilala nung early years nung namatay siya. 6:32 siya namatay. Wala siyang account. Wala. After 100 years pa, 300 years pa, nauna may na-discover daw. Pero ang nakasulat Makmad. Ngayon lang yung Muhammad dumating eh. Oo, yung Makmad na yan is a messenger, si Solomon, mga prophet ng Old Testament. Kaya walang katinuan ng mga is holy holy Quranic point of view. Walang katinuan yan. Satanic yan. Wala yan. Hindi yan Christ-like na sinasabi na laman talaga ng God. Oo. Humble. Pag siya nagsasabi na yun lang, respect mo lang yung anak ng Diyos. Siya ang God flesh. Hindi God self. Ngayon kasi mga religion na bago, God self. Akala mo sino mga tunay na mga holy people. Wala yan. Gawa-gawa lang yan. Kasi sinasabi ko, inspired by Satan yan eh. Oo. Inspired by Satan yan. Oo. Kaya brutal ang pagkatao nila. Gagawa ng mga bomba, missile, ubusin yung mga taga-Israel. Ano ba yan? Walang love yan, hate lang lahat yan. And then ngayon, pag naubos nyo, ngayon? Chinese na naman ubusin nyo? Mga Hindu? Ano kayo, sira ulo? Ubusin nyo. Lahat, tao, kayo na lang tama. Ganun ba? Nakakatuwa yung mga ginagawa nyong religion. Kung hindi brutal, piki. Talaga, parang sa tingin ko, nagdadasal kayo, pahalik-halik sa lupa. Parang religion na tawag yan. Dumampot ng bato at ayan sa ulo. Bugbugin mo yung sarili mo, dinampot mo yung bato. Yan, sa tingin ko, parang lasing. Gaya ng Diyos nyo, alak. Alak talaga eh, lasing. Walang katinuan eh. Ang ganda naman sana yun na Almighty, He is the source of love. Ang ganda ng mga ibang nakasulat dyan. Kaya lang, pag dinagdagan mo ngayon na kayo na lang ang righteous, wala yan. Mahina yan. Katarantaduhan yan. Pasensya na kayo.
Pasensya na ka talaga kayo. Yan ako mag-interpret. Oh, sige. Sounds muna, sounds. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb. We bless you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise. But I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land. Giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lagyan ko siguro ng payong para pag may dumating, hindi masyadong magmamadali sa labas. Kahit mainit. Minsan pindot-pindot ng buzzer eh. Maingay kasi yung buzzer ko, yung maliit na buzzer. Yung parang yung green. Maliit lang, parang salmon. Naka-series yan sa fire alarm, no? Yung fire alarm nakita ko dun sa Notre Dame iBed, nung malaki. Malaki pa sa plato. Ginaya ko. Ayan. Sinaksak ko dun sa kisame, sa 220. Oh, tapos nung may power na siya, na-series ko sa doorbell. Kaya malakas, maingay. Ayan, lagyan ko ng payong. Okay. Patuloy natin to, patuloy natin. Oh. Ayan. Yan. Patuloy natin ang narrative natin. Dahil sasabi ko, we are running out of time. Kailangan maiparating yung message sa lahat. Papabuto, walang kwentang tao. Talagang walang kwentang tao. Pinanganak na walang kwenta. Yun lang. Ito, tingnan mo dito natin ilagay yung cellphone, pero walang reverse cam na gagamitin ko. Kung titingnan ko yung sa likod ng cellphone, itong gagamitin ko, pero hindi siya reverse cam. Kaya mababasa mong ganyan ang sulat na hindi reverse. So dito sa ilagay. Ito mga sira to na yan mga sira na cellphone, mga sira na cellphone holder. Nilagyan ko ng base. May dito may simento, may bato para bumigat, at saka itong plastic yung plastic na yan sa headlight para hindi maitapon, masayang so ilagay natin dito may charge muna natin itong mga gamit ko kasi nag-ayos ako ng switch doon sa heater, baka sira yung switch. Yan ang mga tools ko. Yan, maraming mga tools kailangan ayan.
mga tools ni Papa Bot na iipon yan. Lahat doon yan na-assign doon. Tools. Mayroon naman dito. Sa big car, mayroon. Sa Innova, I think, sa SUV na iba, mayroon siguro yun. Ginagamit din ng anak ko. Ilagay natin dito ha. Ilagay natin dito ha. Sa cellphone holder. Para patuloy yung ating broadcasting. Yan. Yung nakalagay na yan. Oh. Yan. Pag nahulog yan, babay. Wala na. Kasi inalis ko yung cover. Yan. Yan, okay. So, I hope na ito malalaman mo kung ano ang nakikita kasi nakaharap sa akin yung lens. Ayan, no. Yan. Nakikita ko. Nakaharap sa akin ang lens. Kaya ito i-check natin. Ayan. So, naka-live. Yan. Pasensya na kayo. Rabbit trail lang to pero may laman. may laman to. Huwag kang maniwala na wala kayong matutunan. Di ba? I hope na nandyan pa kayo, ha. Yun lang. Basta sa akin, may rating ko lang na mayroon tayong sadya na kahit papano makakontribute tayo kahit konti sa humanity. Yung magandang contribution, hindi yung kayabangan. Nakikita ko kasi yung ibang mga tao na na-convert, kunwari mataas na ang ire, mataas ng lipad, mayabang na, because they found a new life under a lamp. Wala yan, kayabangan yan eh. Ay, sorry, gumagalaw pala yung table. Sorry. May hinahanap lang ako na I hope na nakikita nyo rin kahit papano. May nahanap ako na tools. Maliit na star screw. Ewan ko saan yun. Yun lang. Papabot lang to. Makinig lang kayo. Kasi sa araw-araw nag-podcast tayo. Kung pwede, balik tayo sa Holy Bible. Yung pinaka-humble na buhay Kristo. Huwag nyo namang lait-laitin si Jesus Christ. Ang sales stock nyo, messenger din ng Muslim. Wala akong pakialam. Kasi inulit nyo na hindi nyo matanggap-tanggap na si Jesus Christ ay pinanganak ng virgin na walang ama. Hindi nyo matanggap at ginawa nyo pang messenger lang. It's okay, it's a messenger kasi to God. But Jesus Christ is God became flesh. Ayaw nyo matanggap. Ang theophany dyan, Holy Spirit. Wala siyang ama, naging tao siya, di theophany. Bakit nyo pa ayaw tanggapin ang Holy Spirit? Takot kayo sa Holy Spirit dahil demonyo kayo. Diba? Parang ayaw nyo bagitin ng Holy Spirit. Doon kayo sa Holy War. At saka religion of peace. Hoy, hindi religion of peace yan, no? Religion of rest in peace. Nakita mo ng meaning ng religion of peace nyo? Rest in peace. Totoo. Kasi napakagulo. Kanina lang sinasabi ko, Houthi. Ano pa yun? Hezbollah, Hamas. Pare-pareho sila. Gusto nilang mamatay ng mga mamatay lahat ang mga Jewish people. Matagal naman 'yan. Gustong patayin ng Aywan ko bakit galit na galit kayo sa Diyos. Bakit galit na galit kayo? At hanggang sa ayaw siya ng mga Diyos, pinapalipat na lang sa ibang bansa. Ang iba sumama na lang, hindi nila alam, dadalhin sila sa Philippines. Basta island daw in the Far East. At nakita nilang Philippines, maganda naman. Maganda ang Far East. Ang Philippines, nung mga siguro mga
10,000 yata sila ang pumunta ng Pilipinas para maging refugee. Kawawa eh, hanggang ngayon. Kawawa eh. Silang important karakter sa Bible. Diyan galing yung Panginoon nating Jesus. Kasi ang problema ng Islam, ayaw talaga nila na maging God si Jesus. Ayaw nila. Dahil yung gusto niya yung alak na lasinggiro. Yun ang gusto nila na maging Chief Executive Officer. Yun ang pinaka taas daw dahil yun na ang nai-reveal ni Lulu Hadmuha. Lulu Hadmuha. Lulu, peace be upon you. Anong nangyayari sa iyo? May tiyopani ka ba o peke? Kasi ang gulo-gulo ng ginagawa ng mga tao mo, ang gulo-gulo ng religion na dahil sa iyo. Ano ba talaga ang sadya mo, Lolo? Huli ka ba? May Holy Spirit ka ba o demonyo? Dahil magulo. Ako nagdi-discern lang. Discernment lang to. Hindi naman ako nagbibiro. Serious na si Papa Bot. Talaga yung itiniuro yung mga Islamic scholar mo, Lolo. Lagyan mo naman, magdasal ka naman na bumago-bago naman yung kanilang narrative kasi gusto talaga nilang pumatay, ubusin lahat ng hindi Muslim. Wala pa mang term Muslim dati, pero may Jesus Christ na 1,000 ilang years ahead, 2,000 years bago siya na pinanganak, nandiyan na may Messiah na. Nung pinanganak siya hanggang ngayon 2,000 nung namatay siya. Si Lolo Hadmuha siguro mga 1,400 years mula noong namatay siya. At saka yung term na Islam is barely 200 years pa lang. Tapang-tapang yung yabang. Yabang niyaw. Actually, dala lang to sa biro dahil hindi ako makakita eh. Dala lang sa biro to. Katuwaan to. Pero totoo. Dahil tanong ko sa inyo, alin ang gusto niyo mangyayari? Yung mga anak nyo, paaralin nyo, turuan nyo ng holiness, basa-basa kayo ng Arabic Quran. Nakapag-aral yan doctorate yan. Pero numero 1 terorista dahil paputukoy ng mga sarili niya sa mga tao na mga inosente. Anong masabi mo niyan? 'Di ba? Baka ang God nyo lasing. Kaya alak. Hindi maganda. Paulit-ulit yung kahapon September ano ba ngayon? 23, 24 na ngayon, 'di ba? Ang sinabi ko kahapon, pare-pareho lang. Pareho lang, walang iniba. Gusto ko peace and order lang sana, through God, isang God. Magkaisa tayo. Na wala nang hate, Walang hate. Paputukin mo ang sarili mo sa maraming tao tapos martir ka. Kahit anong kadami ng kasalanan mo, absuelto ka dahil nakapatay ka ng naging martir ka, namatay yung mga Christian, maraming namatay na Diyos at saka inosente. Yan ba nalalaman mo sa Arabic na holy word? Nung pinanganak ka, inosente mong tao, nung lumaki ka na, nakapag-aral ka na, magpakamatay ka sa Diyos na hindi mo kilala. Niluloko ka lang yan, chong. Scam yan, scam. Wala yan. Hindi totoo yan, chong. Oo. Na-scam kayo. Oo.
nakapag-aral ka, professional ka. Ngayon, leader ka ng ampon ni Satanas na nag-advocate ng kamatayan. Paano na lang yung simulain natin na dumami na nga tayo eh. Siguro tuwang-tuwa ni God na marami tayong nabuhay mula noon hanggang ngayon. Ilang ulit ko na sinasabi to. Meron tayong ninuno. Somebody created us. Your lolo. Siguro until makarating tayo kay Abraham, hindi natin alam bakit may mga iba-ibang mukha. Sa Asia naman, Singapore, Vietnam, Cambodia, Thailand, pare-pareho yan. Asian, Austrasian. Austrasian. Yeah. May Caucasian, yung mga puti. Kalain mo doon sa Middle East, magkapitbahay lang kasi na-invade nyo yan eh. Sinakop nyo eh. Dahil ginawa nyo yung third holiest place. From Medina na na-capture nyo ni Luluhad Moha daw. Nakasulat eh. At doon daw sa third holiest place, pumalangit. Siguro, si Luluhad Moha from 5th heaven to 7th heaven, palipad-lipad. Ano ka, jet plane? Anong utot mo? Lakas pa sa aeroplano? Wala yan. Wag na. Panluluko yan, pumuputa ka na kung anong langit. Tapos ang resulta dito, nagkakagulo yung tao. Wala yan. Wala yan, kasinungalingan yan. Gawa ng demonyo yan. Never been true. Di ba? Hindi yan totoo, chong. Hindi totoo yan. Magulo eh. Formal kayong pinaaral. Pinaaral kayo, pinalaki kayo. Maya-maya, leader ka pala ng terorista. O sabihin nyo, ang Israelites, terorista. Noong October 7, pinatay nyo ang pinakamaraming tao doon sa Israel. Kinabukasan, yung Hezbollah naman nagpapalipad ng mga ballistic missile papuntang Israel. Hanggang ngayon, mag-iisang taon na. O sino bang hindi magagalit niyan? Grabe naman kayo. Dahil lang hate. Yan bang turo ni Hadmoha? Hindi ako maniwala. Islamic scholar lang yan. Islamic scholar lang yan. Marami naman na naniwala. Grabe ka, repressive ng religion na yan. Takip-takip pa kayo ng mukha. Mga babae, dahil makasalanan daw yung mata. Diba? Ang rape. Kung sino-sino lang ang tinitikman nyo dito ng mga babae. Para magdami ang lahi nyo dahil kayo ang correct. Kayo ang pinakamatama na religion kuno. Patakip-takip pa kayo. Importante your heart kasi naituro na yan ni Jesus Christ. Ang puso mo mas be clean. Dito sa dibdib. Ang puso mo clean, pati conscience. Hindi yung mga ritual-ritual na kung saan-saan yung maraming tao. Doon pa kayo nag-action-action. Ano yan? Pahalik-halik pa sa doon sa para may hinahanap na langgam. Di ko kaya wala yan. Hypocrite yan. Umagang-umaga doon may public address. Wala, hypocrite yan. When you pray, doon ka sa tahimik na lugar. Baguhin mong sarili mo. Baguhin mo. Hindi yung pakitang tao ka na kunwari may Ramadan, hindi kumakain sa araw, sa gabi lang. Negosyo yan. Wala yan. Ang implication yan, hypocrite pa rin. Sundin natin si Jesus Christ para mawala ng gulo sa mundo. Napakagulo eh. Kayo ang may author eh. Yung mga sinusulat ng scholars nyo. Ang ganda-ganda nga sinasabi ko. Ang ganda-ganda ng Biblia, pinalitan nyo pa. Doon tayo sa loob. Tingnan ko lang kung switch ang sira nun dahil ako din nag-install nun. Sabayan nyo lang ako. Parang nanonood lang din kayo ng movie. Kunting marites-parites lang. Ang kailangan ko doon,
cutter, wala na yata. Yung iba hindi ko nadalhin. Punta tayo dun. Pag nahulog yung cellphone ko, wala na. Kasi may cover yan, may nylon. Ilagay ko na lang kaya yung nylon para safety. Makabiglang bumigay. Huwag na kayo maniwala dyan sa Islam na yan. Ha? Peace be upon Allah. Peace be upon you, Lolo. Rest in peace. Ang genuine peace is kay Jesus Christ lang. Love from the Holy Spirit. Yan ang mga tinuturo. Peace, joy. Dami ang mga fruit of the Holy Spirit. Yung mag-ano tayo ng banal na banal. Banal na gawain. Yan. See? Heart, mind, clean, no? Naawa nga ako eh. Siguro karamihan sa mga Muslim mapunta ng langit. Yung mga leader nila hindi. Yung nagtuturo na hindi maganda. Kasi yung mga normal na Muslim, yan, parang Christian din na may God lang. Tapos gumagawa lang ng tama, hindi mamamatay tao. Oh. Gaya ng ibang religion. Siguro yung ibang leader dyan, imperno din. Numpisahan natin, race to heaven or race to hell. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Importante na paramihin na lang natin lahi natin, nagkaintindihan tayo. Di ba? Nagkaintindihan tayo. Hindi natin na sigurado kung anong sino nagsasabi ng totoo eh. Yan. Basta sa akin lang, I felt na it's really good to make use of Jesus Christ as your model. Not only that, ano siya? Anak. Kung hindi niyo tanggapin na siya ang anak ng Diyos, kung hindi niyo tanggapin na siya ang anak ng Diyos, tanggapin niyo lang na pinanganak din siya na nanay niya ay virgin at saka ang kanyang ama ay Holy Spirit. Hindi theophany. Wala namang problema pag may theophany, di ba? Yan. Yan, magmuni-muni ka muna dyan. Si God lang makagawa ng ganyan. Di ba? Pag ang tatay mo ay Holy Spirit, God ka. Ikaw mismo, God. Ayaw niyong tanggapin eh. Ayaw niyong tanggapin na ganun eh. Di ba? Ayaw na ayaw nyo. Sinabi na nga,
na ang Ama ay Holy Spirit. Ang product is God. Kahit na hindi anak ng Diyos, laman siya ng Diyos. Oh, simple. Don't make life difficult for us. May ginagawa ko ngayon, salamat sa YouTube. Kahit paano, masave natin yan. Masave natin yung mga recording natin. O, di ba? At saka, kahit paano, na-review nyo ako, coupled with siguro yung mga sinasabi din ng mga pastor nyo, mga pare nyo, kung sino dyan ng taong simbahan na nagsasabi ng Holy Bible. Sayang ng meron tayong sayang. Hindi tayo nabubuhay ng tama. Huwag kang pumatay. Dahil yan ang pinakaayaw ng tao, yung mamatay. You are talking hell, you are talking heaven. Pero deep inside you, ayaw yung mamatay ngayon. Dahil kasi matapang kayo eh. Marami naman dyan, hindi lang kayo matapang. Marami dyan. Bibili ng tapang nyo. Kung gusto nyo talaga, marami. Nagtitinda kayo ng katapangan. Na hindi rin kayo takot mamatay. Ang sa inyo naman siguro may perks pag namatay kayo. May perks, babaeng virgin. Kung lalaki ka na martir, ang regalo mo, virgin. Ang galing, no? Sarap-sarap ng virgin, no? 72. Ay, kalukuhan. Wala yan. Siguro ang writer niyan, doon na lang sana yan sa mental hospital. Wala yan, hindi yan pwede ilagay dito sa labas. That person is good only to be incarcerated in a mental facility. Akalain mo, sa langit na may virgin pa. Hindi, parang feeling lupa ka na sa kahayupan mo, dahil si had mo, pinakita niya yan eh. Talagang mahilig ng babae yan eh. Lust of flesh. Halos lahat ng mga fundamentalist na Islam, sila na ang tama, no? Sila na ang tama. Master of the house, haligi at ilaw ng bahay. Yung mga asawa, wala, sikandari lang. Basta yung asawa, assign lang na maniwala sa Diyos na fake. Pag namatay yung anak nila, pag iyak-iyak siya, sabihin niya na lang na, oh God, alak, ikaw na mag-welcome sa anak ko dyan, namatay siya dahil naging martyr siya. Ikaw nang bahala sa kanya. Salamat sa kamatayan niya. Yun ang role ng babae. Dahil tinuruan ng lalaki, ang babae, na ganun ituro sa mga younger generation. Di ba magulo? Sinong sabi sa inyo? Mabuti sana kung nasa Holy Bible niyan at magtandem tayo. Ubusin natin yung kung sinong kalaban natin. Ang mahirap niyan, parang totoo. Kaya na-practice ng na-practice ng sa Africa ng mga Boko Haram dahil Islamic radical din, Islamic radical na Yemen. Yung mga Houthi sa Yemen, puro Islam eh. Pinagyayabang nyo ang alak nyo. Wala yan. It's not part of the it's not part of our generation dahil ang Holy Bible ay nagtuturo ng holiness. Ang Holy Bible ay nagtuturo ng holiness. Paano mabuhay ng simple, may takot sa Diyos. At yan ang Holy Bible, ang source ng correct human civilization na walang
extremism. Ang sinasabi ng Holy Bible is magpatawad, mahalin yung ating mga kalaban. So ang tinuturo nyo sa mga anak nyo ay hate. Kalabanin ang hindi Muslim. Adi, kalukuhan yun, kalukuhan. Hindi yan tama, hindi tama. Hindi tama yan. Kasi kung wala din nakasulat yung Holy Bible, kung hindi na isulat yan, wala tayong civilization ng human. Wala. Puro tayo barbaric. Siguro, yung iba sa atin, cannibal. Kaya, salamat sa mga missionary throughout the world dahil kami lang, product kami ng mga gawa ng missionary. Hindi namin alam ang Bible. Hindi alam namin ang loving God, if not for the missionaries, yung, aywan ko yan, ang grupo ng Alliance at saka Baptist siguro. At saka missionaries ng mga Roman Catholic na nagsasabi na mayroon tayong Diyos na maawain. Yan. Hindi nagsasabi ng patayin ang hindi Katolik. Hindi nagsasabi na patayin ang hindi Christian. Di ba? Inunahan nyo kasi, nagtapang-tapangan kayo, religion nyo matapang eh. Dahil, kayo under the mercy of Allah. Loving God man kaya yan. Kaya sa term ko, bad alak. At saka good alak. Dalawa na tuloy ang pagpilian natin kung sinong alak na maganda. Nauna na nga Holy Bible, sinabi ko na bingi ka ba? Nauna yung Holy Bible eh. Kaya papabot ito walang kwenta. Ito, papabot to. Kaya papabot lang to. Walang kwentang tao. Nagsasabi lang ng totoo. Papabot lang to. Don't get intimidated by papabot. Nagsasabi lang totoo. Na tinuruan nyo ng basic Arabic, Islam, para maging mabait na Muslim, peace. Hindi pala nung marunong na, may bomba sa katawan, ipasabog sa maraming tao, ng mga inosente. So, ganun yun. Ang sekreto nila, nyo. Wala yan sa Holy Bible. Nagsasabi lang ako habang buhay ako na hindi tama yan. Ng religion na yan ay gawa-gawa na ng utak tao, na may buhay na tao, na may makasiping na virgin na babae. Kung bakla yung martyr, virgin na lalaki. Hindi kalukuhan. Di ba? Kalukuhan. Worldly desire. Raise to heaven man kaya to? Sino bang galing sa langit nakapagsabi na nakatikim ng virgin doon? Wala. Bakit tayo mag-away-away? Mga tanga. Tayo lahat. Mga tanga. Di ba? Wala naman. Walang may mag-witness kung anong buhay sa langit. Palipad-lipad pa yung hadmoha. From 5th heaven to 7 heaven. Ay. So sinabi ko, ano bang utot niya? Jet plane. Paulit-ulit ko yan sa mga podcast ko, vlog ko dati. 9 months ago, 10 months ago. Paulit-ulit ko yan. Pag nakatanggap ng theophany, ang tao, hindi siya maging Diyos. Pwede siya maging messenger, pero i-discern mo muna kung evil spirit or godly or Holy Spirit. Karamihan
Ha? Nagyabang na. Oh. May sinundan pa yan si Joseph Smith. Mormons, excuse me, sorry for the members. Dami yung interpretation eh. Oh. Hindi ko naman dinideny na nakatanggap siya ng theophany, just like Lulu Hadmuha. And that's after Lulu Hadmuha. Joseph Smith, may may Manalo. Jim Jones. Kalain mo. Nandiyan na daw yung God. Uminom na tayo ng lason. Doon sa Guyana Massacre. Si Reverend Pastor. Ha? Aywan ko anong Bible ang hawak niya. Kasi may Holy Bible na. Na-scrutinize na nila, pinag-aralan. Gaya ng Islam. Yung Islamic scholar. Pinag-aralan. Binabaluktot. Yung nakatanggap ng theophany, pwede maging worldly. Oh. Pwede maging worldly. Ha? Kung may heart attack si God ngayon, kung may arrhythmia, patay na si God. No. Kung sa Ilonggo pa naugtas si Jesus Christ sa aton. Nalulungkot siya. Ah? Hindi niya sukat akalain na magkagunon ang mga tao. Although we are given the chance to think, no? We have free will to select the choice that we want to consider na best choice for us. Pero sabihin mo na kayo na ang tunay na messenger dahil nakakausap mo ang God at dinagdagan mo pa ng yabang na ikaw nang pinakahuli ng Muslim is religion of peace. Rest in peace pala. Wala mangyayari. Puro kayabangan. Wala yan. Magulo. Kaya ko nananahimik lang ako Siguro pag nakausap nyo ako, pag maharap nyo ako, hindi ako nagsasalita. Most of the time. Pinag-aralan ko lang ang surroundings ko. Mga reaksyon ng tao. Kung gumagawa ng tama o hindi. Naiipon Nainis ako sa Islamic narrative. Nainis ako. Puro self-centered. Self-righteous. May magandang term dyan. Hindi ko lang makuha sa English. Yun, hindi tolerant. Hindi tolerant. Sorry hindi lang naman ako isa nagsasabi nito. Marami na. With the advent of YouTube, marami tayong naririnig sa ibang mga polemicist. Hindi lang ako. Sorry. Pero yung thinking ko, discernment ko, it was conceived. Hindi naman ako hateful. I love everyone. I love everybody. I love it. Hindi ako hateful na tao. Ang discernment ko kasi, parang ang grupong ito ang source ng trouble na yayabang kung sino sila na wala namang evidence. Kaya kung gusto niyo malaman, i-attach ko dito yung mga sinasabi ni Jay polemicist. Yung para sa akin, para mahilig din ang mga polemics.
J. Smith, yung nagsasabi ng totoo, yung mga polemics, at naniwala ako sa kanila. Tama ang kanilang birada. J. Smith, si David Wood, Sam Shamoun. Yan, maniwala ako sa kanila. Hindi ako maniwala sa mga narrative ng Islamic scholar. Dahil lumaki ako sa matahimik na paniwala that Jesus Christ is God, loving God. Parang binibigyan ka ng tama na buhay. Ngayon, nung lumalaki ako, parang may hindi tama na parang may tyranny ang religion na ito. Yung parang tinatawag natin na katunggali. Kaya pala, galing sa Holy Bible ang lahat. Oh, sana ako maniwala ngayon. Sana ako maniwala. Yeah. Maniwala ako sa aking discernment na tama ako. Oh. 'Di ba? Walang evidence na maganda ang kung saan galing ang Islam. Kaya lang 1,000 years na hindi nagbago. Naku. Tagal-tagal na. Matagal-tagal to na untouched. Ha? Naging untouchable. Di ba? Naging untouchable. Nag-ugat hanggat sa history ng mga lugar na pinagbabawal ang Holy Bible. Ako, matindi ang human rights violation. Matindi, parang hindi talagang makatao, ibang iba sa aking nalalaman about Jesus Christ. Kaya nung lumalaki ako, tumatahimik lang ako almost 60 years. 60 years kung tago. Tinatago na aking nalalaman. O, di ba? Dahil wala si Papa Pot kakampi. Marami pala kaming polemicist. Salamat naman. May mga kaibigan tayo na pareho sa atin na gustong discover kung anong Islam. Kaya sila pinag-aralan nila maigi. Ako naman puro discernment, tama ang discernment ko eh. Oo. Nevertheless, salamat ako sa kanila na may mga ibang tao din pala na may concern about what's happening to Islam world. Kawawa kasi yung mga sumusunod na generation nila. Mabuti na lang yung moderate at nominal. Yung parang naniwala lang na si God ay
God ay nagbibigay, si Allah nagbibigay ng biyaya. Loving, kung ano-ano pang description na positive about Allah. Oo. Positive lang, positive. Yung mga moderate, gaya ng mga tao sa Saudi, hanap buhay lang, walang personalan. Sa Dubai, ayaw nilang terorista doon. Ayaw nila. Ito kasing mga matindi ang na mga bagong scholar ngayon na atat na paramihin ang mga Muslim. Doon yan galing sa mga Kristiyano. Sa mga lugar hindi galing Saudi. Hindi sila lumaki ng Saudi. Iba-iba ang kasi parang na-master niya yung Christianity. They have the right to twist. Hanapan ng flaws. Hanapan ng flaws ang Christianity. Matindi. Matindi ang kanilang banat. Sila nag-imbento niyang where can you find the Bible that Jesus said that He is God? Moron. Sinasabi humble nga si Jesus Christ. Ang mga sinasabi niya, interpret mo lang. Interpret mo lang Holy Bible through the words of the prophet. Kayo kasi ang birada nyo sa Islam. Last and final. Prophet ka agad. Dahil nagkipag-usap si Lolo Hadmoha kay Alak. Ilang busy sila na nagsasama. Na i-reveal talaga ng maker of the universe. Ang tunay na nangyayari about God and the universe. Sa akin ang kabaliktaran eh. Sa simbahan din ako lumaki eh. Diba? Ngayon, na-discern ko at na-interpret ko, mali ang karahasan. Proud ka pa. Gawin ka pa ang martir. At mag-sanctify at God daw, si Allah daw ay happy pag nakapatay ng infidel. Yung mga non-Islam pag pinatay mo, ang Diyos daw ay happy. Napaka-brutal naman yan. Kaya lang ako ganito, lumabas na ako dahil sino bang makatiis niyan? Sino bang makatiis niyan? Pabayaan lang natin yan. Kaya, i-review nyo rin yung YouTube. Ha? Apo din sila ni Abraham. Sino yon? Dr. Magan. Hindi, si ano yun? Si Jay Smith. Oh, Jay Smith.
hindi ko siya idol. Pero sa 50 years na aking observation about divine, yung highest form of divinity, nandyan lang. The same ang aming narrative. Hindi magkakaiba. Jesus Christ is Lord. Ha? The Holy Bible is the first and the last and the final holy book. Period. Nilagyan ko to ng payong. Yan, malakas hangin ngayon eh. Kasi pag may mag-buzzer, tagal-tagal. Kasi mainit sa labas. Minsan umuulan. Kaya pag wala ng hangin, pwede ko nang i-spread ito. O mamaya, subukan natin ang power nito. Ano lang to eh, mga sample. Galing sa mga drug company. Maghingi lang tayo ulit. Galing sa drug company. Wala ang pangalan eh. Oh, salamat naman sa nagbigay. Walang pangalan, hindi kagaya ko. Lahat ng gamit ko may pangalan. Pati ako, pag nakita mo ako dyan na sa tabi-tabi, pag nakita mo ako dyan na walang buhay, ito, Philippine PRC, Professional Regulation Commission, may number MD. Tato yan. Ha? 1988 ko pa yan naisulat sa Manila Bulletin. ID system. That we can travel around the world without bringing your passport and ID. As long as na-download lahat ng data mo sa isang computer. 1988 pa yan. Habang nag-apply ako ng military doctor, habang naghihintay ako, pumunta ako sa Manila Bulletin, dun sa malapit sa Intramuros. Nakausap ko si Jesus Bigornia, yung kanilang editor-in-chief. Pinakita ko ang aking sulat at idea na ID system. Only body marks. Hindi pa usong iris scan noon. Hindi pa usong iris scan. Hindi pa uso ang yung polygraph, yung computerized na thumb print scanner. Pero sabi ko, ang permanent body marks could be your ID, tattoo, scars, ito, thumbprints, fingerprints. I-download yan, i-download dun sa mga highly classified department. Ang sabi ko, pwedeng i-hack during that time. Pero pag nandiyan ka, pag nag-apply ka ng passport, i-enter mo yan. Kasi pag nawala yung passport mo na paper or paper ID, malakas hangin. Sandali. Tiklop muna natin yung payong, baka masira kaagad. Bihira lang may hangin na malakas eh. Yung ID system na yan, gamit natin ngayon. Dahil may computer na. 1988, wala pa masyadong computer. Diba? Walang computer pa nun. Pero parang
during that time, natutunugan ko na lalabas ang computer. Dahil iniisip ko nung 1968 yung dumating yung mga astronaut sa buwan. May mga computer ngayon. Sila. May computer yun sila. Hindi ko alam. Basta yung kanilang communication system sa atin ngayon, kahit na parang matchbox lang, makaka-communicate na, maka-record na. Sa kanila noon, isang telepono, communication system nila. Siguro parang bahay kalaki, yung malaking bahay. Oh. Kaya sabi ko, hindi na kailangan na i-harass mo yung tao. Undue body search. Huh? Just to know a person. Sabi ko, yung mga permanent body marks, gawin nating ID. Gawin nating ID. Lo and behold, 1988 until now, 37 years, walang may nangyari. Ibahin na lang natin ang topic. I love you, Islam. I love you, Imam. I love you, Sheikh. Sheikh. I don't love jihad. Simple lang sana eh. DFA, scanner, Canada, UAE, pag nagpunta ka na doon, kasi nag-apply ka eh. You're going to Hong Kong, you're going to the USA. Pak, kung saan ka dadaan, i-upload doon. I-download lahat ng data mo. Mahirap ba yun? Wala kang dala. Mata, pwede na ngayon, iris scan. Naka-download. Pak, lalabas doon. Okay, can you show me doon sa sabi ng staff doon, yung sa Department of Foreign Affairs, yung mga sa custom. There's here in my computer that you download it, that you were Dr. Rewel Magan, you have body stain. It showed here a number. Okay. That's me. The number is, I'll tell them the number. 456-789-00-452-820-4466-798. Correct. Yun ang number ko. Pag nakuha mo yung number ko, i-repeat mo ito, mabuksan mo billion, maka-withdraw ka. Subukan mo ngayon ang sinabi kong number. Yun. Saka, okay, black eyes. Black eye. Ano pa? Brown, fair complexion, with a scar here. Scar. And lastly, I want to know your fingerprints. Okay, simultaneously you touch the screen. Ganito. Ganyan. Lalabas doon pangalan mo. Tapos ang problema, wala nang passport. You can only travel if you're alive. Bring your own body. ATM, iris scan. Okay. Pag ayaw, fingerprints. Okay. Hindi magkapariho yung iris scan natin, hindi magkapariho yung fingerprints natin. Maybe mukha pwede magkapariho. Yun na lang, tama na, bye-bye. I love you people. And I also pray that
these animosities will end. And it must end soon, as you think. You know, I'm so disgusted with the present situation. This is not for me, this is about God. God is in my life, and I want to walk with Jesus Christ. He is the only person that I admire. No one else. Nobody is holy except Jesus Christ. They are the same with God. They are the Holy Spirit. Jesus Christ is the Holy Spirit. The unseen guest for every meal. Unseen guest. Yan ang mga source ng livelihood natin. Ating mga strength, God. So, I hope na marami tayong napag-usapan ngayon. At, well, God bless you and keep you. In Jesus' name, Amen. Take care and please share this and teach other people about Jesus Christ. You read your Holy Bible. It's the first, last, and the final holy book. No other holy book. No more. Do not entertain the satanic book written by fake prophets, Islamic scholars. Buddha is nothing. Hinduism is nothing. Nasa holy book na yan, sa Holy Bible, sa Old Testament. Yan na area na yan, na-predict yan sa Old Testament pa lang. Mag-sprout dyan ang mga Antichrist. Okay? Thank you for watching. Bye-bye. Yeah. After 60 years, 5 or 6 years old ako, palagay natin after 58 years. Yan ang bahay namin, oh. Yan. Itong bintanang to, yan, nakahiga ako dyan sa ginagawa naming sala dyan sa labas, eh. Yan. May sala sa labas, yan kami natutulog. Sa tabing bintana ako. Diyan ako nakakita ng silhouette ng isang tao nakaputi. I don't know, basta hindi ko nakita ang mukha. Yan ang bahay namin, eh. Yan kami lumaki. Ewan ko kung saan ako pinanganak dito. Pag napunta kami dyan, mga 1963, 64, mga 4 years old na ako or 5. Nandito pa pala yung yan. Oh, baka may gustong magpagamot yan. Bahala na kayo. Bye-bye. Mami. Mami. Samboy din si Mami. Sige. Ya. Ay. Uy. Ano ka? Ano ka? Gano ikaw? Huwag ka man suga? Ha? Oh, burn out? Hindi ka kalakat? Hindi ka kalakat?
Ah, makalakad? Ha? Ah. Ah, maayo kay makatindog ka. Mhm. Nganong brown out man asong suga ni? Ha? Ah, oo. Hmm? Ah, okay. Katilaw kasi iyang kuhan. Mga sobra nga. Pasalubong? Ha? Oh, mayo. Tani nagkaon ka damo dito para magtambo ka na. Ah, sige. Hmm? Oh, mayo, mayo. Ah, Lodipen. Oh, okay. Te, gakape ka mo? Aga. Ah, te, sige. Ah, hatod. Idi o kana, gikan mi Lixibo. Laka na mi. Okay, God bless. Alas si Mama Istia. Bye-bye. Yeah. Not. Okay ka lang? Ah, okay ah. Sige. Ah. Ay hatod na mo sila Idi. Ah. Oh, Mama Ace. Yeah. Oh, mga kapid. Sino ikaw? Ah, si Lara. Ah, sino ni? Ha? Ay, si Lian. Lian. Kilala mo? Kilala mo siya? Pangit pa lang tuwan ko lang ang itsura nila. Bakit kilala ko? Makilala mo na? Ano na mi? Ulan na. Kaya. Ah. Oh. Hoy, ali. Hindi siya upalapit. Sino ka bata? Kay Conrad. Okay, Conrad. Sino man eh? Lili, abi na ko. Ah, Lili, abi na ko. Lili ato gani ha. Ano dito? Si Tata? Ano dito? Ah. Hey, dupanday si Janjan sa lababo kay nawasak. Nami ah. Tauhay, tauhay. Ang lababo. Na, Eh. yan na carpentry. Ah, sige. Hi. Ah. DIY pa. Oh. Ano Sige. ba? Oh. May bunga din ang durian. Kaya pa. Mayo no? Ala, matumato. Ah, oh no. Daw dapin sa dagat. Lagi. Daw Nami siya. di kay ang lamok, ang langaw. Grabe. Tapos inang dako dira na kahoy na ay mga bubuyo niya pa na. Ano? Ah, aling ayo? Oo. Putyukan? Oo. Pasok. Naapay na sa Pasuhala na. naapay mga naga. Nay pudyaw so, nay pudyaw. Kisa na. Ah, di man pupo kaila. Laisha? Liw kaila. Laisha? Na nag-bless gani ha. Okay, klaro. Wala siguro nag-bless kay tatlo man eh. Asina, less na papabot. Nag-bless na ka gani ha, wala pa. Wala pa no? Wala. Cute cute. Ay, cute cute si mo.
Oh, Katawa. bugoy. Eh. Hindi namin magdugay. Magpailo-ilo pa ni